tingnan nyo nga naman tong balitang to, no? Bukod sa kakasuhan ka na nga ng ICC, nagdadagdag ka pa. Another case na naman po, guys, dito kay former President Duterte. Alam nyo ba kung bakit? Mukhang tuluyan na nga atang makakasuhan ng obstruction of justice itong si former President Duterte dahil nga po, guys, sa kanyang ginawang pagtatago, tinatago niya itong si Kibuloy. Kasi ganito yung kwento, guys. Si Kibuloy ayaw talagang sumuko. Ayaw niyang ayaw niyang magpakita sa batas. Kasi si Kibuloy sa paningin niya, siya yung batas. Kasi siya daw yung Diyos eh. Siya yung yung appointed son of God and the owner of the universe, and pwede niyang pindutin kahit anumang oras yung vibrator ng mundo at magsagawa ng lindol. Yan kasi si Kibuloy, yung paningin niya sa sarili niya na siya yung universe. Siya yung nagmamay-ari sa universe. Alam niya daw yung mangyayari sa mga susunod na buwan, pero hindi niya alam na huhulihin siya. Anyway, ito na nga, guys, ayaw magpahuli ni Kibuloy. Nagkausap pala itong si former President Duterte at itong si Kibuloy. At ang sabi ni Kibuloy, ayaw niya talaga magpakita sa batas. Tapos, guys, ang nangyari ngayon, sabi ni Digong, magtago ka na lang. Tinulungan niya pang magtago. See, talagang literal na birds with the same feathers flocks together. Alam niyo ba kung bakit, guys? Tinago niya yung isang criminal offender. Sabi mo, gusto mong magtrabaho si President Marcos. Gusto mong magtrabaho itong ating presidente. Ginagawa ng presidente yung tama, pero hinahadlangan mo. So, paano tayo magkakaroon ng success nito kung ganyan yung ginagawa mo? Di ba? Lakas talaga ng fentanyl na na tumama kay Digong. Anyway, ito yung balita. Panoodin ninyo. Alam umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung nasaan si Apollo Kibuloy. Gayunman, tumanggi na itong sabihin kung saang lugar nagtatago ang religious leader na nahaharap sa mga kasong sexual and child abuses at human trafficking. Hindi lang yan, guys, yung kaso niya. Most wanted list pa yan. FBI most wanted list sa kasong human trafficking, sexual abuse, sexual harassment, di umano, rape, coercion, money laundering, bulk cash smuggling, at ang dami pa. Diba? Tama nga yung sabi ko sa inyo, guys. Birds with the same feathers flocks together. Kasi itong si former President Duterte, ganun din. Ang dami ding kaso, di umano. Magdanakaw din, di umano. Mamamatay tao din, di umano. Kung kaya sila-sila lang din talaga yung nagkakampihan. Pareha sila ng nature eh. Mahilig din sa babae. Mahilig sa, sa puday. Itong dalawang to. Pakinggan nyo. Sa press conference kahapon sa Tacloban City, sinabi ng dating Pangulo na ayaw sumuko ni Kibuloy, kaya pinayuhan na lang niya umano ito na magtago. Tama ba yung payo na ganyan? Di porket ayaw sumuko, papayuhan mo na magtago ka na lang? Naging presidente ka din. Former president ka. You know what is right and you know what is wrong. Paano tayo magkakaroon ng better future? Paano tayo magkakaroon ng better country? Maunlad na bansang Pilipinas kung kayo mismo ang sumisira dito. Diba nakakagago? Nakakainis? Na nakakagalit? Ang daming nilaanan na pondo ng gobyerno para dito kay Kibuloy. Nagkaroon na ng sandamakmak na Senate hearing. Tapos ngayon na nakausap mo, itatago mo? Well, yung mga dyan, sabi ko nga sa inyo, guys, itong si Kibuloy, nandyan lang talaga yan sa Davao. Ito nga yung ituloy lang muna natin bago tayo pumunta sa isang caller natin na inamin na si Kibuloy nandun lang talaga sa Davao. Ito, panoodin nyo Wait lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo last month, na itong si Kibuloy nandun lang sa Davao. Pakinggan nyo. Talagang nandun sa compound, si Kibuloy, nandun siya. Nandun pa siya? Si Kibuloy, nandyan lang talaga siya sa Davao, nagtatago. Parang ganun. Gusto nyo makita si Kibuloy? Hindi, nasa Davao lang si Pastor. Kumbaga hindi talaga siya nahuhuli. Ganun. Ito, bigyan ko kayo. Nakarang kanina, sana mahuli. Ito, bigyan ko kayo ng tip.
yung DCPO, DCPO, yung pinakamataas dyan, napakamot sa ulo. Oh? Paano kami nahulihin po? Bakit? O tapos na yun, hanggang doon lang ako. Malaki yung malakas talaga yung pwersa ni Kibuloy. Siyempre, Davao yan, di ba? Nawan nyo na. Oo. Nawan nyo na. O, pilan siya. Hanggang doon lang ako. Ibig mong sabihin, may katotohanan nga na na may kapit. Si Kibuloy doon, malakas. Parang ganun. Pwede. Di ba natanggal na yung yung mga pulis na hinire ni Baste, may 2 batalyon na. Hindi talaga nila kayang kayang hulihin si Kibuloy. Wala talaga. Kaya natatawa na lang ako. Hindi nga kaya hulihin niya. Wala yan. Natapos na lang ang termino. Hindi pa rin yan. Kaya nga yan yung sinasabi ko sa inyo guys. Kaya hindi mahuli-huli kasi may malaking protektor. 'Di ba? Alam nyo na kung sino yung protektor ni Kibuloy. Walang iba kundi itong si former President Duterte kasi siya na mismo yung nagsabi Siya na mismo yung nagsabi na pinayuhan niya itong si Kibuloy na magtago na lang instead na sumuko. Tama ba yun? Naku po. Dinagdagan mo pa yung kaso mo. Ikaw, yung mukha kasi ni former President Duterte, yan yung mukha na sumasalamin na wala kang pagmamahal sa mamamayang Pilipino. Akala ko ba mahal mo ang Pilipino? Akala ko ba mahal mo yung mga tao? Mahal mo pala bakit hindi mo isuko yung madaming kasalanan na ginawa sa ating mga kapwa Filipino? Akala ko ba mahal mo ang ating bayan? Mahal mo pala ang ating bayan, bakit hindi mo isuko yung isang fugitive? Yung isang allegedly criminal, bakit hindi mo isuko? 'Di ba? Nakakatawang isipin na, former president ka, alam mo yung batas, tapos feeling nyo kayo pa din yung batas? Tama ba yun? At ikaw naman, Kibuloy, kung mahal mo yung mga nasasakupan mo, ay hindi mo na papaabutin sa punto na kailangan pupuntahan ka pa sa KOJC, yung magrarambulan dyan sa compound mo, yung magkakasakitan, yung SAF, diba? Yung PNP SAF, at yung fanatiko mo, hindi mo na papaabutin sa ganun kung mahal mo ang nasasakupan mo. Kaso ang nangyayari, parang wala kang pagmamahal sa mga nasasakupan mo kasi hinahayaan mo lang na magkarambola, hinahayaan mo lang na magkagulo, hinahayaan mo lang na magkasakitan. Ganyan ba? Yung isang appointed son of God na walang pagmamahal na binibigay sa kanyang kapwa, sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga nasasakupan? Tama ba yan? Kasi kung wala ka namang kasalanan, hindi ka naman nahabulin ng batas. Kasi gawa-gawa ka ng kasalanan, hindi mo naman pala kayang panindigan. Diba? Sino hindi maiinis dito? Talaga, malakas talaga yung tama ni former President Duterte at ni Kibuloy. Tama nga, magsama yung dalawang yan. Kasi, yung sabi ni Digong, lahat ng mga followers ko, sumama kayo sa akin, papuntang impyerno, dahil di din naman kayo mapupunta ng langit. Diba, utak demonyo talaga. Yan sinasabi ko sa inyo. See? Tapos susuportahan nyo pa bilang kandidato sa 2025 kasi tatakbo daw Diba? Susuportahan nyo. Yan. Sure kayo? Sure kayo? Ha? Susuportahan nyo yung isang kumakampi sa di umano, kriminal? Sure kayo dyan? Kung mga taong to. Isip-isip din mga kababayan Isip-isip din mga minamahal. Diba? Inuuto kayo, okay lang sa inyo? Nako po. Nako. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.